if I may add, ang itatransmit sa Senate, hindi naman yung complaints, kundi articles of impeachment na pinirmahan ng 215 representatives of the House. So, yun ang nagbahagi ng proseso na kailangan aksyonan ng Senado. No? So, kaya wala talaga sa lugar yung statement ng Senate President na maghabol ang mga complainants. No? Hindi na lang yung mga private complainants, private citizens ang involved dito, kundi kinatawan, no, ng 215 na mga kasapi ng co-equal na chamber ng Kongreso. Bilang bahagi, no, ng complainant ng yun dito sa articles of impeachment, so with due respect sa ating Senate President, no, so ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Yung taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kaya mag-isip-isip kayo, no, sino pinoproteksyonan? Lalo-lalo na yan, yung mga nanalo mga senador sa nakaraang eleksyon na yan. Pakita nyo na kayo ay maglilingkod sa taong bayan at hindi sa isang tao o isang pamilya. May katanungan pa po? Yes, ma'am, go ahead. Hi po. Meron po kayong earlier statement na sinasabi po na ang pangunahing stumbling block, sorry po, o pangunahing hadlang doon po sa impeachment proceedings ay si PBBM. Can you elaborate po? May gusto bang sumagot doon or? Sa amin po mga kasama sa Makabayan Block. Well, the signals are coming from Malacanang. No? As mentioned kanina, no? The President himself has repeatedly said, ayaw ko niyang impeachment. So, ano yung epekto nun sa iba pang sangay ng gobyerno? Anong epekto nun sa House, sa Senado? Hindi ba pinakikinggan yung sinasabi ng Pangulo? Lalong nakakabahala yung sinabi ng Pangulo na willing siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Anong ibig sabihin noon? Sasantabi na natin yung mga kaso, wala nang accountability dahil merong reconciliation. So lahat pong ito, sa totoo lang, ang mapuputukan dito, hindi na lang Senado, hindi na lang ang House, kundi yung Malacanang mismo, kasi walang pinapakitang interes ang Pangulo na maimbestigahan at malitis ang isang napakalaking issue o kaso ng corruption, 612 million pesos. Kung ikaw, Pangulo, nakita mo may ganyang allegation, seryosong allegation ng corruption at may ebidensya, hindi ba dapat ikaw yung unang may kagustuhang malitis ito? Pero siya yung nagsasabing, ayaw ko nito. So what does that say of the President and what signal does that make, no, or create among the different branches of government? If I may add, sa tingin ko masyadong natatakot si Presidente Marcos Jr. dito sa impeachment na ito. Kasi siguro nakikita niya na pag nag-proceed ito at napatunayan na may anomalya nga at may criminal liability si Vice President Sara Duterte, baka sa susunod, siya naman ang marespakan. Dahil alam din naman natin na napakalaki ang confidential fund ng Pangulo. Sa katunayan, halos kalahati ng confidential fund, buong confidential fund, no, para sa taong ito, ay nasa Pangulo. Kaya isa rin ito na pwedeng tingnan at pusisiin. Pero sa tingin ko, kung magpapakita siya ng forward move na hindi makialam dito, and actually pwede pa kang sabihin niya na i-push ang impeachment para magkakitaan ng katotohanan at malaman kung sino talaga ang tumatayo para sa katarungan, pwedeng sabihin natin na talagang bumubukas din ang kanyang kaisipan
kaugnay ng pagtahak doon sa katotohanan. Pero sa ngayon, napakalinaw na takot din si Presidente Marcos sa kahihitan ng impeachment na ito. Dahil siya ay marahil tumitingin sa hinaharap na baka sa katapus-tapusan ay mangyari rin ito sa kanya. May mga tanong pa po? Yes, Sir, go ahead. clarification lang doon sa sinasabi ninyo kasi na alam naman natin, constitutional duty ng Senado na i-convene yung impeachment court. Pero in order to fulfill that mandate, meron silang sinusunod na impeachment rules. And according to them, yun nga, majority leader ng Senado, sinabi niya pagkakahuli na ng panahon, what if comes June 30 at wala na yung 19th Congress at ayaw hindi tumawid ng 20th Congress. Ang hamon ni Senate President Escudero, Supreme Court lang ang pwedeng magbigay ng interpretasyon kung yung impeachment court na binuo ng 19th Congress ay pwedeng tumawid ng 20th Congress. Yes. Ang pinagbabatayan ni Senator Tolentino is the rules on legislative processes. Na pag anumang bill na hindi umabot, nag-end na, hindi na pwedeng second reading na dito, hindi pwedeng second reading din doon. Ibig niya sabihin, first reading ka ulit sa next Congress. But tingnan niyo yung Senate rules. Ang legislative processes, may hiwalay ang impeachment. Rules on impeachment, ibig sabihin, tinitingnan ng Senado at ng Konstitusyon na hindi ito part ng legislative function ng Senado. They're not passing a law here. They're actually holding in trial an impeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. In fact, sabi ng Senator Pimentel kahapon, pwede naman nating sabihin otherwise sa rules and it's up for the Senate. Sila naman ang gagawa ng rules nila na, pag na-second reading na dito, sa next Congress, second reading pa rin. In fact, sa rules namin dito sa House at sa Senate, pag nag-approve ka na on third reading, mayroon kang benefit sa next Congress na hindi ka nadadaan sa mahabang proseso ng komite. Kaya nilang gawin. Ngayon, sa second, yung impeachment rules ng Senado naglagay. Talaga na pag na-convene ang impeachment trial, itutuloy nyo yon at hindi lang itutuloy hanggang judgment and longer if necessary. Basahin po mismo ang rules nila sa impeachment. Okay. Unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day until final judgment shall be rendered. So walang sinabi na until mag-adjourn CNDA kayo. Wala. Until judgment shall be rendered. And so much longer as may in its judgment be necessary. Mas mahaba pa. Kung sa tingin ng Senado, dapat ituloy pa. So I don't see the legal and constitutional basis of the opinion of the majority leader. He is citing apples, ang pinag-uusapan, oranges. Di ba? So, ginagamit kung ano-ano ng hugot niya kahapon ang Constitution ng US. Wala na tayong pakialam dun. Ang punto dito, ang Constitution natin nagsasabi, wala kayong choice Senado, mag-convene kayo ng impeachment court, and you should continue until you judge. Kayo lang ang may sole power to do this. Tapos, di-abandon na nyo yun. Di, paano ng accountability ng mga impeachable officials? Ang mga impeachable officials, Diyos yan. Unlike ordinary government employees na pwedeng tanggalin kahit sino man, kahit anong araw, pwedeng kasuhan kahit anong araw, sila, impeachable officials, president, vice president, etc., hindi sila ganyan. Kailangan dumaan sila muna sa impeachment trial. Tapos, tatanggalin mo yan. Di mamihasa na lang ng impeachable officials wala na magnakaw. Hirap naman sa impeachment. Very political. No. Impeachment is not purely political issue.
it has also to follow the legal standards of due process and, more importantly, of the administration of justice. So we disagree with the opinion of the majority leader, and we do not find any legal or constitutional basis for such assertion. Yes po. Next question. Sanjay. Sir, panawagan ng group yung makonvict now si VP Sara Duterte. And the picture of 2028 presidential elections is something that you cannot take away from the impeachment of the Vice President. Ang group po ba ay nag-worry o isa yung sa looming na per se extreme worry natin if in case hindi ma-impeach si VP Sara Duterte with the impeachment now at mawala ng momentum, eh meron siyang chance na mag-vie for the highest position in the 2028 po? Our worry is not tied to 2028. No? Hindi ito usapin na mabibigyan ba siya ng pagkakataon o hindi na makatakbo. Kasi pag una ng ating paliwanag, eh parang sinasabi nga ng Vice President na pinupolitika lang siya. No? Our greatest concern here is yung lack of accountability. Pag nakalusot na naman at wala na namang nanagot sa napakalaking pagwawalas ng pondo, edi lalong tumitibay yung sistema ng corruption sa ating bansa. Lalong nalulugmok ang tao, lalo tayong pinagnanakawan, lalong nawawalan ng pondo para sa serbisyo publiko. Yun ang mga kagyat na concern natin na kapag walang nangyaring trial or kung humantong na naman ito sa acquittal at wala na namang nanagot, tuloy lang yung problemang kinakaharap natin na nagpapahirap sa ating taong bayan. Hindi ito nakatali sa anumang konsiderasyon for 2028. This is about accountability now. Thank you. Follow-up lang po. With the recent results of the midterm elections, how confident is the group naman when it comes, sabihin natin, it all results positively at matuloy yung impeachment as intended at tumawid sa 20th Congress? How confident are we dun sa mga senators natin na ipufulfill nila yung neutrality at maabot yung conviction as logically intended with the articles of impeachment? Nais ko lang sabihin, ako si Carol Araujo from Bayan. Yung tanong mo una ay maiging tanungin mo kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil mukhang sa aming pagtingin, yun ang pangunahing motivasyon, intensyon, pangamba ng kampo ni BBM. Ang problema ng Malacanang Presidente, nung pinagulong nila itong impeachment complaint dito sa House at bahagi ng kanilang intramurals with Vice President Duterte and the Dutertes, things followed its natural course. Lumitaw yung mga ebidensya, hindi makapagdepensa si VP Sara, may solidong batayan para siya ay ma-impeach, na-impeach siya. Kami ay lumahok sa prosesong yan, hindi dahil naniniwala kaming napakabusila ng mga motibo ng mga nagtulak niyan dito sa House, kung hindi dahil gusto namin ng pananagutan, gusto namin ng hustisya. Ngayon, meron siyang na-set off na proseso, we are pushing that process to its logical conclusion. Just as the victims of extrajudicial killings under Rodrigo Duterte filed a complaint with the ICC, and despite all the hemming and hawing of BBM and Malacanang, they pushed it to its logical conclusion, and now Rodrigo Duterte is in the ICC. We would like to do the same in the case of VP Sara. Thank you. The question is, are we confident sa numbers? Ganun ba? Kaugnay ng tanong, ang problema kasi ng bulok nating politika ngayon ay nananatili pa rin yung political accommodation. Kaya itong usapin ng impeachment ay usapin ng ngayon, kaya napakaraming problema, ay dahil nasa frame sila nung pro-Marcos, pro-Duterte. Kaya kami bilang mga complainants
bilang mga naghahangad talaga ng katotohanan at saka katarungan, wala kami sa ganung vein. Wala kami sa ganung orientasyon na usapin ito ng kung pro-Duterte ka, anti-Duterte ka, pro-Marcos ka, anti-Marcos ka. Ang gusto namin ay katarungan at katotohanan. Ngayon, susukatin ang mga nasa Senado ngayon ng ganong lens. Sila ba ay para sa katarungan at katotohanan at para sa pananagutan? At napakadali na lang ng 3 years, 2028. Napakadali na lang yan para husgahan sila ng taong bayan. At ang paghuhusga na yan, inaasahan namin ay mangyayari sa 2028 sa susunod na eleksyon. Pero kami, na hindi naman kami nakatali lang sa eleksyon, kaya nga nang sinabi ni Nato, ay patuloy na kikilos para rin i-push ang Senado na tumayo para sa taong bayan. There's a question na, are we confident in the numbers? No? Well, hindi natin mababasa sa ngayon ang pag-iisip ng bawat senador. But we are confident in the evidence that we will present, in the evidence that the prosecutors will present. We are confident that if we present the evidence, maiintindihan ito at susuportahan ito ng taong bayan. At kikilos ang taong bayan para hilingin ang pananagutan sa usapin. Sa impeachment, maaaring mangyari ang iba't ibang bagay. Anything can happen. Maaaring dihado sa simula, pero kapag ang ebidensya ay naipakita, maaaring magbago ang ihip. And we saw that in 2001. Diba? We did not have the numbers to open the second envelope in 2001. But it triggered something more important. It triggered people power. So, tignan natin siya sa ganoon. No? Ang mahalaga, ilabas yung ebidensya, malitis yung kaso, and iharap ito sa publiko. Kasi sila ang pinaka-importanting stakeholder dito. Hindi yung mga politiko, hindi yung mga senador, hindi yung mga mambabatas.